success born from the dust. Great Ark Farm. Great morning mga kabaka. Arnel Corpus po mula po dito sa Great Ark Farm. Babati po sa inyo ng isang magandang araw at nawa po nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw na to. So ngayong umaga mga kabaka, tayo po ay gumawa ng research para makita lang po natin doon po sa apat na most common cattle breeding technique. Ano po ba yung kanilang pregnancy rate? Para magkaroon lang po tayo ng idea, ito po nakikita nga po natin na sa natural service, ang pregnancy rate po, yung natural breeding, ay around 60 to 90%. Ang variation po nito ay depende po yan sa fertility ng ating bull at saka sa health po ng ating mga babaeng baka at yung estrus detection and environmental factors. Yan po ang sa natural breeding, which is 60 to 90%. Dito naman po sa artificial insemination, ang EI pregnancy rate can vary widely, typically between 50 to 70%. Several factors po dyan ay yung timing ng insemination. Mahalaga po yung proper timing with respect po doon sa heat po ng ating mga babaeng baka. Ang isa pa po dyan na pwedeng magiging factor ay yung semen quality, fertility of the semen, in how it has been handled and stored. Technical skills mahalaga po sa EI program. Kailangan po experience at saka technique po ng EI technician po natin. And ang panghuli po na factor dyan ay yung estrus detection accuracy. Kailangan po na accurate po tayo doon sa heat detection po natin. At ang pangatlo po ay yung tinatawag po nating embryo transfer. Ang embryo transfer po, ang success rate po is about 50 to 70%. Though may mga record po na umaabot po ito ng 80% with optimal condition in high quality embryos. Mahalaga po dyan yung donor and recipient management, yung kanilang hormonal synchronization of donors and recipient must be carefully managed. Yung quality po ng ating embryo, the development stage in quality of embryo at the time of transfer, at saka yung recipient condition, yung condition po ng babaeng baka na tatanggap po ng embryo. At ang pang-apat po dyan ay yung in vitro fertilization po na breeding technique. Ang pregnancy rate po niyan medyo mababa, typically around 40 to 60%. At ang mga factors po dyan ay number one, yung oocyte quality, the quality of the oocyte collected from the donor. Ang kasunod po dyan ay yung laboratory conditions, ang condition po ng ang oocyte pagka-fertilize po ng embryo, kailangan po yan na mapagtuunan ng pansin, at ang transfer technique. Yan po, kailangan po natin ng skills which are the embryo transferred to the recipient. Ang factors affecting successful pregnancy rate po ay number one ay yung genetic compatibility. The genetic factors can influence how will semen or embryo from one animal work with another, impacting pregnancy success. Ang kasunod po niyan ay ang animal health, the overall health of the cows and bulls involved, including nutritional status, disease presence, critically affecting reproduction. Kaya kailangan alagaan po natin yung ating mga hayop. Kasali dyan yung management practice, handling of semen or embryo, heat management, stress, and general care practices are vital. In conclusion, each breeding techniques comes with its own set of challenges and requires a specific expertise and condition to maximize pregnancy rate. Continuous monitoring, improvement of technique, and selection of high-quality animal are essential to achieving optimum outcome in cattle breeding program. Ayan po mga kabaka, sana may natutunan po uli kayo sa araw na to. Ito po muli si Kabakang Arnel Corpus mula po dito sa Great Ark Farm sa ngalan po ng ating partner si Pastor Julius Paler. Kami po ay bumabati sa inyo ng isang magandang araw at pagpalain po tayo ng Panginoon. Cultivating hope.